Umiinit po ang patutsadahan lalong-lalo na po ng Chinese Embassy sa ating mga government official. Tinawag pong hipokrito at mangmang o sa madaling salita, bobo ng Chinese Embassy ang ating mga government official. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Pero bago po lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Ayaw paawat ng Chinese Embassy Manila na tinawag pang ipokrito at ignorante ang resolusyon ng Senado laban sa mga pag-atake sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Bumuelta naman dyan ang mga senador habang ang palasyo magiging firm but diplomatic daw ang relasyon sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Political stunt at anti-China. Ganyan tinawag ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado na kumukondena sa tila pangtutrol ng Facebook account ng Chinese Embassy Manila. Totoo naman totoo namang nagtotroll sila eh. 'Di ba? Sila talagang gumagawa ng kabalbalan sa atin diyan, lalo po sa mga government official natin. Kumukondena sa tila pangtutrol ng Facebook account ng Chinese Embassy Manila. Inaatake at binabastos kasi sa social media ang ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag pa ng spokesperson ng Chinese Embassy in the Philippines na si Ji Lingping, kaunti lang ang alam ng mga senador tungkol sa diplomasya at Basahin natin ha. They know little about how diplomacy works, yet they dare to undermine the efforts to improve China-Philippines relations by stirring up hatred and confrontation. 'Di ba? Parang ito talaga literal na nag-e-echo sa China. 'Di ba? Ang sinasabi nila dito, no, onti lang daw ang kaalaman ng Pilipinas o ng ating gobyerno sa diplomasya. Puro na nga po tayo diplomasya, 'di ba, sa ginagawa nila sa atin sa West Philippine Sea. Tapos tayo pa daw ang sasabihan nila na napakaliit ng kaalaman sa diplomasya. Tapos ito we are stirring up hatred daw and confrontation. Sino po ba nag-hate? 'Di ba? Sino ba ang nagko-confrontation? Confrontation, 'di ba sila? Lahat po ng sinasabi nila ay sila po ang gumagawa. Kaya noon ko pa nga sinasabi sa inyo, lahat ng ginagawa nila ay taliwas sa kanilang sinasabi. 'Di ba? minamaliit nila ang effort sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Ang kaimpokretohan, kamangmangan at pagiging taklesa daw na yan ay pagbabayaran ng mga ordinaryong tao. Grabe, no? The price of their hypocrisy, ignorance, and recklessness is paid by the ordinary people. Pati po tayo mga ordinaryong Pilipino, no? Pinagbantaan, no? Di ba? Yung hipokritohan daw natin at kabubuhan, ignorance, di ba? Kabubuhan yan, tawag yan. At recklessness is paid by the ordinary people, di ba? Pagbabayaran daw natin mga ordinary mamamayan, di ba? Ganyan po tayo tingnan o pagsabihan ng China, di ba? Isipin nyo ang gobyerno natin na may sarili po tayong batas. Dahil po tayo ay ibang bansa, hindi po tayo parte ng China, Pilipinas po tayo, may sarili po tayong batas. Minamanduhan po nila, pinakikialaman po nila ang ating batas. Di ba? Tapos pagbabayaran daw talaga natin mga ordinaryong mga mamamayan, di ba? Yang hypocrisy, ignorance at recklessness na yan. Di ba? Ganyan po sila katindi. Kahit po sa ating gobyerno ay binubuli, pinapasok na po nila ng kabulihan nila. Di ba? Kaya gumising po kayo, no, sa mga kababayan nating naniniwala pa dito sa China. Nakita niyo kung paano tayo pagbantaan at yurakan ng mga tsekwang to. Ang mangan at pagiging taklesa daw na yan ay pagbabayaran ng mga ordinaryong tao. Buwelta naman ni Senate President Tito Soto, ang pagtawag ng China na impokrito at mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Tama, real talk yun. Real talk yun. Diba? Pinatatahimik ang ating Senado o ating gobyerno at pinapasok na nga tayo. Pinakikialaman tayo. Diba? Maling-mali po yung sinasabi nila yan kasi po lumalabag sila dyan sa Vienna Convention. Diba lahat na lang po talaga nilalabag ng China? Pagdating po sa West Philippine Sea, sa mga teritoryo natin, lumalabag sila sa UNCLOS. Member din sila ng UNCLOS, pero lumalabag sila sa UNCLOS. Kasi hindi nila nire-respeto yung international law. Lalong-lalo na po yung ating Arbitral Tribunal Award. Diba? Yung 2016. In-award po sa atin yun. Tapos hindi nila nire-respeto. So wala talaga silang nire-respeto. Kaya ano pang sense nung sinasabi nila na kailangan daw mag-usap ang China at ang Pilipinas?
Kung naaalala nyo, di ba nung nakaraan lang, nag-usap ang DFA at ang China. Di ba, lumabag din agad ang China sa napag-usapan. So, anong mangyayaring magandang pag-uusap kung sila mismo ay lumalabag sa napag-usapan? At mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Tama. Sinasabi raw ng Chinese spokesperson na ini-intimidate ang kanilang diplomats pero sila itong bastos at Tama. nag-aakusa ng political stunt. Real talk yun. Sila po ang bastos talaga. Di ba, ulitin ko, Vienna Convention po nilalabag nga po nila eh. Wala po silang karapatan na manduhan o pakialaman ang batas natin. Lalo po ang ating mga mambabatas o ang ating mga government official, particularly ang ating mga senador. Hindi po nila pwedeng gawin yun. Hindi po tayo parte ng komunistang bansang China. Di ba? Yung pinapangarap nila maging probinsya tayo ng China ay hindi pa po natutupad yun. Ngayon pa lang po hindi tayo sakop ng China, di ba? Minamanduhan na po tayo. Hinahawakan na po tayo sa leeg. Di ba? Tandaan nyo, na-remind ko na po kayong lahat na kapag po tayo nahawakan ng China, ay tapos na po talaga maniligayang araw natin. Kaya ngayon pa lang po talaga, blangkahin na po natin yan. Dahil di ba kanina, no, kababasa lang natin, tayo daw mga ordinaryong Pilipino ang magsasaper. Tayo daw ang magbabayad, di ba? Sa kaipokritohan at kabubuhan daw natin. Di ba? Diyan sa pangyayaring yan. Di ba? Tinatawag tayong ganun, hipokrito at mga ignorance o mga bobo. Di ba, pati po ang ating mga government official, ina-undermine nila, sinasabi nila yung ganung salita. Di ba? Ang ating mga nasa gobyerno, hindi po yan mahalal din dyan kung hindi marunong sa batas yung mga yan. Di ba? Kumbaga, hindi nila pwedeng i-operate yung nangyayari sa China, sa nangyayari sa Pilipinas, meron po tayong diplomasya. Di ba? Wag nilang igaya sa bansa nila na walang kalayaan kung ang sino man sa kanila na maghayag. 'Di ba? Ng kanilang saloobin. Sa atin, sa bansa natin, meron tayong diplomasya. At dapat talaga hindi sila nakikialam sa mga ipinapasang batas ng ating government official. Hindi tayo China. Ilang diplomats pero sila itong bastos at nag-aakusa ng political stunt. Tama. Mukha raw si G ang kauntiang alam sa diplomasya. Iginiit din ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Erwin Tulfo na kung merong hindi diplomatic dito, walang iba kundi ang Chinese Embassy. Tama. Nilabag daw kasi nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Wala, nilabag talaga nila yung Vienna Convention. Hindi sila dapat ngumangak-ngak o nakikialam sa political affairs ng Pilipinas. Diba? Kung ano man yung ginagawang batas o resolusyon ng Senado natin, wala silang pakialam doon. Diba? Nasa Vienna Convention yan, nilalabag nila. Diba? Ngak-ngak sila lang ngak-ngak. Tapos minamaliit tayo, lalo po itong ating mga senador. Diba? Mga ignorante raw sa sa batas natin, 'di ba? At mahihina daw ang kokote sa kung paano paganahin ng diplomasya. 'Di ba? Isipin niyo, tayo pa 'yung sinasabihan noon na kumbaga mahina daw ang pagkakaintindi natin sa diplomasya. Samantalang sila 'yung nangbubuli sa atin sa West Philippines, yung walang diplomasya doon sa ginagawa nila. Tapos tayo pa 'yung sinasabihan noon. 'Di ba? Mga nako talaga, pesting yawa. Chinese Embassy, nilabag daw kasi nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na Tama. nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Pinindigan din ni Senator Risa Hontiveros ang naturang Senate resolution. Patuloy raw silang aaksyon nang naaayon sa batas para i-record ang mga ginagawa ng China. Ipapaubaya naman ng mga senador sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa embahada ng China. Well, dapat lang na ang DFA ang nakikipag-usap dyan sa embahada ng China. Hindi yung senador natin. 'Di ba? Di ba may isa tayong senador na nakipag-usap dyan sa ambassador ng China? Mali po yun. Di ba nga po nasabi ni Senator Lacson na pwedeng na ibibigay ang mga matitinding intelligence ng ating gobyerno. Napakadelikado po ng ganun. Meron po tayong proper na agency ng ating bansa tulad po ng DFA na dapat sila ang nakikipag-usap dyan. Di ba? Sa ambassador ng Lecheng China na yan. The ball now is in the court of the Department of Foreign Affairs. And of course, the Office of the President. So we urge them, tulad nung nasabi natin sa resolution, ay to act.
in defense of our institutions. Sa panayam naman ng One News sa programang The Big Story kay retired Associate Justice Antonio Carpio, tingin niya gustong i-apply ng China ang kanilang batas sa Pilipinas. There's no freedom of expression in China. So it's a completely different legal environment there. There, if you criticize the presidency, you go to jail right away. Real talk. Di ba? Yan po talaga ang gustong mangyari ng China sa Pilipinas. Hindi pa man tandaan nyo, hindi pa man talaga nila tayo hawak. Di ba? Paano na lang pala kung nagkatotoo yung sinabi ng nakaraang administrasyon kung naging probinsya na tayo ng China? Wala na po, game over na tayo mga Pilipino. Ngayon pa lang po, di ba, ginagawa na nila. Di ba, hinahawakan na tayo sa leeg. Di ba, nakakatakot po yan para sa ating merong kalayaang bansa. Di may demokrasya tayo. Totoo yung sinasabi ni Justice Carpio, di ba? Gusto nilang gawin sa atin sa Pilipinas ang batas nila sa China na walang kalayaan. Sabi niya nga, di ba? Pag binatikos mo ang presidente nila, automatic kulong ka. O maaaring hindi ka na rin makita forever. Alam mo na ibig ko sabihin. Di ba? Yan ba ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas, mga kababayan ko? Di ba? Mag-isip po kayong mabuti, lalo na po dyan sa mga pro-China nating kababayan. Naku, mag-isip po kayong mabuti. Sana naman maliwanagan na kayo. Ngayon pa lang, eto na ang ginagawa sa atin. Di ba? Gusto nyo ba yan? Di ba? Manawala tayong kalayaan. Isipin nyo, hindi pa tayo hawak, ganyan na ginagawa nila sa atin. If you criticize the presidency, you go to jail right away. That's not the case here. So the Chinese would want that kind of conduct apply also to Filipinos. No, we don't recognize that. Tama. Tinanong din ang Malacanang tungkol sa issue at ito ang kanilang sagot. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino. Maliwanag yan meron tayong kalayaan sino man. 'Di ba? Sa ating bansa kasi po mayroon tayong demokrasya ang ating bansa. 'Di ba? Hindi tulad sa China, wala talaga, wala silang kalayaan doon. 'Di ba? Kawawa talaga rin ang mga ordinaryong Chinese citizens sa kanilang bansa. Hindi nila pwedeng basta i-criticize ang kanilang leader kasi makukulong sila. O pwedeng maglaho na lang sila ng parang bula. Ganun po katindi ang komunistang China. 'Di ba? Sa atin po tayo talaga, nakita nyo ngayon ginagawa ko, 'di ba? Meron tayong kalayaan maghayag ng ating saloobin. 'Di ba? Kasi po malaya po ang Pilipinas. 'Di ba? Pero po itong China, hindi po sila ganun. Kailangan po bago maglabas ng statement ang isang media nila, kailangan aprobado muna 'yan ng kanilang gobyerno o ng CCP, 'di ba? Mag-isip kayo mabuti mga kababayan ko mga pro-China. At kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, ulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Sa Di ba kabila, nakita nyo sinabi ni Secretary Claire Castro, di ba? Firm at may talagang, kumbaga, demokrasya talaga, ganun tayo makipag-usap sa China, di ba? Tayo pa ay sasabihan, di ba, na walang demokrasya. Kumbaga, hindi nila naiisip na tayo po yung talaga pong nagtitimpi talaga tayo. Di ba? Ganun yun ng tensyon, dumalo kagabi sa Lunar New Year reception sa Taguig si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang Chinese envoy. Dito sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan na dapat maghanap ng paraan para magkasundo ang Pilipinas at China tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Grabe na parang tayo talaga ang laging mag-a-adjust para sa kanila. Nakita nyo yun, di ba? Tayo yung mag-a-adjust para sa kanila. Porque sila yung malaking bansa, sila yung mas malakas sa atin, di ba? Tapos pati yung gobyerno natin, pinakikialaman na, di ba maling-mali ang ginagawa nito ng China sa atin? Bully. Di ba sobrang bully nitong China? Sa huli, meron pa rin siyang patutsyada. Someone, it seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. Di It ba? is Parang bumabalik talaga sa kanila. Di ba? Yung sinasabi nila, tayo lagi sinasabihan ng false narrative tapos tayo dahil nag-i-insist ng provocation. Parang gano'n yung lagi nilang sinasabi. Pero sila po talaga yung nambubuli sa atin dyan. Hindi lang po sa West Philippines sila ngayon, no? Pati sa gobyerno natin, binubuli tayo, yung mga ating mga mambabatas. false narratives, smear China, and stoke confrontation. Di ba? It is Sino ba nagko-confrontation? Di ba sila?
Tayo daw. Grabe talaga tong mga checkwang to. Mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Nagbabalita mula sa frontline, Ay nako, na high blood na ako na naman dito sa balita na to ng Chinese embassy na to. Nako, magkomento ka dyan sa baba para malaman natin ang mga saloobin nyo sa ating napanood na to, na talaga pong hindi lang po sa West Philippines tayo binubuli ngayon ng China, pati na po sa ating gobyerno, no? Sa gobyerno po natin binubuli na rin po tayo at talaga pong minamanduhan na po ang ating mga government official. Sa ating po mga senador, no, wag po kayong patinag. Nako, pakita nyo po ang pikas ng Pilipino. At unang-una po, meron po tayong sariling batas. Dahil may sarili tayong bansa, tayo po ay bansang Pilipinas. At hindi pa po tayo probinsya ng China. Pangatawanan nyo po at ipaglaban nyo po ang ating inang bayan. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Huwag mong kadilimutan mag-like sa ating video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat kayo lahat, God bless, and peace out. Bye.